Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 876. Pagpasok muli sa ibaba ng tore. Sa isang napakaliwanag na pag-aaral, isang thread ng liwanag ng buwan ang bumaril sa mesa sa pamamagitan ng maliwanag at malinis na bintana. Ang isang mesa na gawa sa puno ng cork ay nagbuga ng mahinang halimuyak na kahoy. Nakalagay doon ang isang flower vase na gawa sa salamin kung saan nakapatong ang 2 hanggang 3 tangkay ng bulaklak. Dala pa rin ng mga bulaklak ang hamog sa umaga. 2 hanggang 3 inkstone ang inilagay sa palibot ng mesa. Ang gayong mahalagang kaligrapya ay palaging nagustuhan ng mahahalagang tao. Gusto mong pumasok sa ilalim ng Blazing Sky Chirefying Tower. Agad na huminto ang paggalaw ng kamay ni Su Chen nang marinig niya ang kahilingan ni Xiaoyan. Inangat niya ang ulo niya at bumungad sa kanya ang pagkagulat na mukha. Si Su Chen ay nagkaroon din ng maikling pakikipag-ugnayan sa mundo sa ibaba ng tore. Ang lugar na iyon ay karaniwang walang buhay. Isang lugar kung saan random na dumadaloy ang mainit na magma, na naglalabas ng iba't ibang amoy ng asupra. Kahit na ang enerhiya doon ay napuno ng ligaw na karahasan. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makatakas sa ganoong kapaligiran ng mabilis. Sino ang mag-aasam na si Xiaoyan ang magkukusa para humiling na makapasok dito? Hindi maiiwasan na mawala si Su Chen sa kanyang sarili sa ganoong paraan. Napangiti si Xiaoyan sa isang nakakahiyang paraan nang makita niya ang hitsura ni Su Chen. Hinaplos niya ang kanyang ulo at sinabing, "Ilang oras din akong nanatili sa lugar na iyon at alam ko ang tungkol sa sitwasyon doon." Bagamat ang lugar na iyon ay hindi pangkaraniwang ligaw at marahas, ang fire affinity energy na nilalaman nito ay napakadalisay. Hindi ito nawawala sa ilang kuweba na puno ng enerhiya sa mundo. Bukod dito, ang pagiging ligaw at karahasan sa loob ng enerhiya ay hindi nagbibigay ng anumang banta sa akin. Ang lugar na iyon ay ang lugar ng kapanganakan ng Fallen Heart Flame. Sa kasalukuyan, ang Fallen Heart Flame ay ganap kong pinino, kaya hindi ako dapat humarap sa anumang problema. Bahagyang kumunot ang noo ni Su Chen nang marinig ito. Inilagay niya ang calligraphy brush sa kanyang kamay pababa, nag-isip sandali bago itinaas ang kanyang ulo, at tiningnan ang ekspresyon ni Xiaoyan. Tumango lang siya at sinabing, "Sige, dahil iginiit mo ang kahilingang ito, gagawin ko ang sinabi mo." Gayunpaman, kailangan ko munang bigyan ng babala na ang mundo ng magma ay hindi kalmado gaya ng inaakala mo. Kung may nangyaring hindi tama, dapat kang magmadaling bumalik. Aayusin ko ang ilang elder ng Inner Academy na magbabantay sa pasukan sa lahat ng oras. Maraming salamat First Elder. Agad namang natuwa si Xiaoyan, ngumiti, at tumugon nang makita niyang tumango si Su Chen bilang pagsang-ayon. "Pag, ikaw na munting tao. Lagi kang hindi nakakasunod sa mga patakaran." Umiling si Su Chen at bumuntong hininga. Tumayo siya sa kinauupuan niya at lumabas ng study. Sumunod si Xiaoyan malapit sa likod. Matapos lumabas sa pag-aaral, dahan-daang lumabas sina Xiaoyan at Su Chen sa lugar ng elder. Naglakad sila ng ilang oras sa Inner Academy bago pumasok sa Blazing Sky Chirefying Tower, na may malaking seksyon na nakausli sa lupa. Hindi sinasadyang naramdaman ni Xiaoyan ang isang uri ng paghikbi habang siya ay muling pumasok sa Blazing Sky Chirefying Tower na ito pagkatapos ng ilang taon. Noon, nang siya ay tumuntong sa lugar na ito sa unang pagkakataon, siya ay isang maliit na baguhan na kakapasok lang sa Inner Academy. Ngayon, gayunpaman, halos hindi siya maituturing na pumasok sa antas ng eksperto. Hindi bababasa ang bilang ng mga tao sa Black Corner region na may hahambing sa kanya sa lakas ng pakikipaglaban ay mabibilang sa daliri. Sa kasalukuyan, ang Blazing Sky Chirefying Tower ay nawala ang trapiko ng tao na dumarating at umalis dahil sa pag-ubos ng Heart Flame. Iilan lamang na mga figure ng tao ang umiral sa napakalaking espasyo. Sa sandaling ito, karamihan sa mga nagsasanay pa rin sa lugar na ito ay nagustuhan ang matahimik na katahimikan. Siyempre, may isa pang kadahilanan. Hindi alintana kung paano ito sabihin, ang fire affinity energy ng Blazing Sky Chirefying Tower ay mas siksik kaysa sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat,
Ang napakalaking mundo ng magma sa ilalim nito ay palaging naglalabas ng malakas na enerhiya ng apoy. Bagamat ang enerhiyang ito ay nahiwalay sa libu-libong talampakan ng makapal na lupa, ang ilan sa mga ito ay nakarating pa rin dito. Kaya naman, ang kasalukuyang Blazing Sky Chi Refining Tower ay itinuturing na isang disenteng lugar ng pagsasanay para sa napakaraming estudyante na nagsasanay ng Fire Affinity Chi methods. Hindi nagtagal sina Xiaoyan at Su Chen sa unang antas. Matapos tingnan ito, ang dalawa ay tumungo sa ilalim ng tore. Marami rin silang nakasalubong na estudyanteng nagsasanay sa lugar na ito habang nasa daan. Nang makita ng mga taong ito sina Xiaoyan at Su Chen, lahat sila ay nagmamadaling bumati sa kanilang dalawa. Sa kasalukuyan, ang posisyon ni Xiaoyan sa puso ng mga estudyanteng ito ay napakataas. Ang kanyang pakikipaglaban sa Old Ground Demon Ghost noon ay ganap na nagpasuko sa lahat. Nang walang pumipigil sa kanila, lumitaw sina Xiaoyan at Su Chen sa pinakamababang antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower pagkalipas ng humigit kumulang 10 minuto. Dahil sa pagsabog ng Fallen Heart Flame noon, ang pinto sa pinakamababang antas ay nanatiling nakakandado ng mahigpit. Matapos ang Fallen Heart Flame ay supulan ni Xiaoyan, ang mga depensa sa ibabang antas na ito ay hindi na kasing higpit ng dati, ngunit hindi pa rin bumukas ang pinto, nananatiling selyado hanggang ngayon. Bagaman ang kawalan ng Fallen Heart Flame ay nagdulot ng mga abala, ito, sa pinakakaunti, ay nagbigay daan sa isang tao na maging mas kalmado. Noon, palaging kailangan na mag-alala na ito ay biglang sumabog balang araw, na nagiging sanhi ng pagkabalisa. Binuksan ni Su Chen ang malaking metal na kandado sa metal na pinto habang ibinaling niya ang kanyang ulo kay Xiaoyan at nagpatuloy na may ngiti. Kung kaya't ang pagpapasuko mo sa bagay na iyon ay maituturing ding nagel iligtas sa amin mula sa gulo. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ito. Naunawaan niya na ang mga salita ni Su Chen ay isang pagtatangka na huwag mag-abala tungkol sa bagay ng kanyang pagsupil sa Fallen Heart Flame ng Inner Academy. Bahagyang naantig ang puso ni Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabi, "First Elder, magpahinga ka. Gagawin ko ang lahat para tulungan ang Blazing Sky Refining Tower na lumikha ng Heart Flame na hindi kailanman mapapatay." Hehehehe. Ayos lang kung gagawin mo ang iyong makakaya. Okay lang kung gagawin mo ang iyong makakaya. Tumawa si Su Chen. Hindi niya masyadong pinansin ang mga sinabi niya. Nawala na sa Inner Academy ang Fallen Heart Flame at ang Blazing Sky Chi Refining Tower na kilala bilang isang training accelerator ay nawala ang epekto nito. Sa katotohanan, ito ang naging sanhi ng paghihirap ng Inner Academy. Gayunpaman, alam din niya ang kahalagahan ng Heavenly Flames para kay Xiaoyan. Natural, hindi siya magsasalita ng anumang mga salita na humihingi ng apoy. Bagamat hindi sinabi ni Su Chen ang kanyang mga iniisip, hindi lubos na nabigo si Xiaoyan na maramdaman ang mga ito. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala sa Inner Academy at kay Su Chen. Kung tutuusin, dumating nga siya sa Jianan Academy noon dahil sa Fallen Heart Flame. Ngayong naabot na niya ang kanyang layunin, nagdulot siya ng malaking pagkawala sa Inner Academy. Kaya naman, ang puso ni Xiaoyan ay nag-iisip kung paano tutulungan ang Inner Academy na malutas ang problemang ito. Bagamat ang tinatawag na Flame Gathering Pot ay talagang may malaking epekto, si Xiaoyan, bilang may-ari ng Fallen Heart Flame, malinaw niyang alam na ang natitirang Heart Flame ay sa huli ay isang hiwalay na katawan at hindi magiging kasing lakas ng aktwal na Fallen Heart Flame. Dahan-daang itinulak ni Xiaoyan ang pinto ng heavy metal. Habang ang pinto ay naglalabas ng langit-ngit na tunog, ang mainit na hangin ay agad na lumabas tulad ng isang pulutong ng mga bubuyog, na tila ito ay nabuklod sa hindi mabilang na bilang ng mga taon. Inabot ni Su Chen ang kanyang kamay at marahang iwinagayway ito sa kanyang harapan. Mapait siyang tumawa. Ang lugar lang na ito ay napakainit na. Hindi ko talaga kayang isipin kung gaano ito nakakatakot sa mundo ng magma. Sigurado ka bang gusto mong magsanay dito? Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim ng mainit na enerhiya. Bakas sa kanyang mukha ang nasisiyahang ekspresyon habang nakangiti at sinabing, "Ang ganitong uri ng mainit na enerhiya ang pinakakailangan ko. Sa Heavenly Flame na nagpoprotekta sa aking katawan,
hindi ako dapat matakot sa isang ordinaryong apoy. First Elder, makatitiyak ka. Ikaw na maliit na halimaw. Umiling si Su Chen at bamulong nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang pumasok sa napakaluwang na huling antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Sumunod si Xiaoyan sa likod habang dahan-dahan siyang pumasok. Ang ilalim na espasyo ng tore ay walang gaanong liwanag. Isang malabong maliwanag na pulang kulay ang napuno sa loob nito. Ang liwanag ay nagmula sa gitna ng silid kung saan ang liwanag ay nagmula sa isang malalim na butas na halos 100 talampakan ang laki. Ang matingkad pulang liwanag na iyon ay parang isang liwanag na haligi na lumalawak, na nagpapalabas ng kadiliman sa lugar na ito. Naglakad sina Xiaoyan at Su Chen patungo sa malalim na butas. Habang papalapit sila ay lalong uminit ang paligid. Ang enerhiya ng fire affinity na nasa loob ay naging lalong dalisay at marahas. Nang huminto ang mga yabag ng dalawang tao sa malalim na butas sa gitna, ang mainit na enerhiyang dumarating ay halos nagdulot kay Su Chen na makaramdam ng kaunting kirot. Hindi siya nag-practice ng isang fire affinity chi method. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng siksik na isahan na enerhiya ay hindi kasiya siya sa kanya. Buong lakas na huminga ng malalim si Xiaoyan habang nakatayo sa tabi ng butas. Isang alon ng mainit na enerhiya ang sumunod sa kanyang ilong at pumasok sa kanyang katawan. Sa wakas, dumaloy ito sa loob ng kanyang katawan at naging dahilan ng mabilis niyang pag-init. Hindi alam ni Xiaoyan kung ito ay isang ilusyon, ngunit ang Fallen Heart Flame sa loob ng kanyang katawan ay lumitaw na mas masigla sa sandaling ito. Iniangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang ang kanyang mga tingin ay tumama sa loob ng malalim na butas. Isang matingkad na pamumula ang pumasok sa kanyang mga mata. Isang mainit na aura ang lumabas sa butas, na tila masiglang parang bulkan. Medyo malayo pa ang distansya mula sa pasukan sa magma, ngunit kahit na may ganoong agwat ay nanatiling malakas ang mainit na aura nang hindi humihina. Habang pinag-aaralan ang malalim na butas, bahagyang iginalaw ni Xiaoyan ang kanyang lalamunan. Isang kagalakan na mahirap itago ang lumabas sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Ito ay talagang isang training treasure ground para kay Xiaoyan. Kung makapagsanay siya ng ilang oras sa lugar na ito, ang kanyang lakas ay uunlad ng malaki. Dahil tiwala kang makakapag-training ka rito, hindi kita pipigilan. Aalis si Zinlan pagkatapos ng mahabang panahon. Kaya, marami ka pang oras para sanayin. Kaya, hindi ka dapat mabalisa, kaya't maglaan ng oras. Bagamat tatanggi ang isang tao kung hindi sumulong pagdating sa pagsasanay, dapat gawin ito ayon sa kanyang kakayahan. Mabibigo ang isang tao na makamit ang anumang bagay kung ang isa ay masyadong nababalisa. Ngumiti si Su Chen at nagsalita matapos makita ang masayang ugali ni Xiaoyan. Oo. Tutulungan kitang ipaalam sa iyong pangalawang kapatid, ang Little Fairy Doctor, at ang iba pa tungkol sa usapin tungkol sa pagsasanay mo sa lugar na ito. Hihilingin ko rin sa kanila na huwag mag-alala. Magpapadala ako ng ilang elder na nagsasagawa ng Fire Affinity Chi methods dito mamaya. Kung may mga hindi inaasahang pagbabago na mangyayari, sila ang unang makakaalam. Maraming salamat, First Elder. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at tumanggo pagkatapos malaman ni Su Chen na aayusin ng maayos ang lahat. Kinawayan ni Su Chen ang kanyang kamay at sinabing, "Bakit ang galang mo pa rin sa akin? Ngayon, maaari ka nang pumasok at subukan ito. Tutulungan akong magbantay sandali sa gilid. Kung may aksidenteng mangyari, dapat kang magpadala ng senyales at bababa ako para iligtas ka." Muling tumanggo si Xiaoyan. Agad na nabaling ang kanyang tingin sa malalim na butas kung saan walang makitang dulo. Huminga siya ng malalim at nagkamot ng ngipin. Walang pag-aalinlangan, gumalaw ang kanyang katawan at tumalon papasok. Isang bulalas ang biglang lumabas sa bibig ni Xiaoyan sa sandaling tumalon siya sa malalim na butas. Sa isang iglap kanina, parang nakaramdam siya ng mahina, hindi kilalang pakiramdam na tumawag mula sa malayo. Battle Through the Heavens. Kabanata 877. Pagpapatawag. Ang mainit at mabangis na hangin ay sumipol sa mga tainga ni Xiaoyan habang ang kanyang katawan ay nahulog sa butas. Habang papalapit siya sa mundo ng magma sa ilalim ng lupa, mas uminit din ang paligid.
Isang malabong jade green na apoy ang dumaloy mula sa katawan ni Xiaoyan, na naghihiwalay sa mataas na temperatura ng labas ng mundo. Tumitig ang kanyang tingin sa purong pulang kulay sa ibaba, at marahan siyang nakahinga ng hangin. Isang pag-iingat ang tahimik na bumangon sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng lugar ay hindi isa na ginagamit upang maglaro. Delikado talaga dito. Siguradong hindi mali ang mag-ingat. Ang malabong summoning feeling kanina ay nagpatuloy sa isang maikling sandali bago ito nagkalat at naging invisible. Ang ganitong uri ng kakaibang eksena ay nagdulot kay Xiaoyan na magtaka kung ito ay isang ilusyon. Nagpatuloy si Xiaoyan sa pagbaba ng ilang sandali bago biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang bagay na lumitaw sa kanyang harapan ay isang magma mundo na malawak, at tila walang katapusan. Ang malaking matingkad na pulang magma pool ay nagbuga ng mainit na enerhiya na naging sanhi ng isang pakiramdam ng asphyxia. Kahit na ang isa ay malapit dito, ang mainit na hangin ay naging dahilan upang ang isa ay nahihirapang magtiis. Ang mga malalaking bula ay lumabas sa magma at lumitaw sa ibabaw. Sa wakas, isa-isa silang naghiwa-hiwalay. Ang mga alon ng mainit na hangin, na sinamahan ng puting usok, ay kumalat mula sa kanila. Ang singaw na nagmula sa malalim na ilalim ng lupa ay nagtataglay ng nakakagulat na init at isang amoy na hindi komportable. Napag-usapan na ang ganitong uri ng singaw ay naglalaman ng isang uri ng lason sa apoy na magdudulot ng napakaraming problema kung ang isa ay sumisipsip nito sa kanyang katawan. Isang ideya ang dumaan sa puso ni Xiaoyan habang ang kanyang malajade na buto na mga pakpak ay dahan-daang kumakalat mula sa kanyang likod. Ang mga pakpak ay dahan-daang pumutok at pinatatag ang kanyang katawan sa itaas ng mundo ng magma. Ang tingin ni Xiaoyan ay maingat na lumipad sa paligid niya habang ang kanyang katawan ay nananatiling nakasuspine sa hangin. Ang mundo ng magma na ito ay katulad noong iniwan niya ito noon. Nakakamatay itong tahimik at walang kahit katiting na pahiwatig ng aura ng buhay. Ang tanging mayroon lamang ay ang bahagyang umaalingaw-ngaw na tunog ng pagsabog ng magma bubble, na naging dahilan upang mas tumahimik ang lugar na ito. Ang magma ay sobrang lagkit, kaya kadalasan ay hindi ito bubuo ng anumang magma wave. Sa anumang kaso, lahat ng bagay sa lugar na ito ay nagbigay sa isa ng tahimik na pakiramdam. Kung ang isang tao ay maninirahan sa lugar na ito ng mahabang panahon, malamang na ang kanyang pagkatao ay magiging kakaiba at bawiin. Mapalad na si Xiaoyan ay bumaba sa isang malapit na kamatayan na estado noon at hindi alam ang sitwasyon sa labas ng mundo. Kung hindi, ang ilang taon ay mahirap tiisin. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Pagkatapos ng pagsisiyasat kung saan wala siyang nadiskubreng mali, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang mga buto at nakarating sa isang lugar sa tabi ng pader ng bundok. Iginuhit niya ang kanyang heavy Zuan ruler at mabilis na gumalaw ang kanyang pulso. Lumipad ang mga pira-pirasong bato at mabilis na lumitaw ang isang 10 talampakan na malaking butas sa matigas na pader ng bundok. Madaling nakagawa si Xiaoyan ng isang maliit na kuwebo kung saan siya makakapagpahinga sa tulong ng mataas na temperatura ng glazed lotus flame. Matapos gawin ang lahat ng ito, hindi agad dumapo si Xiaoyan sa magma at nag-practice ng 6-joint body flow ang ruler. Sa halip, naupo siyang nakakross sa loob ng kuwebo ng bundok at unti-unting pumikit. Pagkatapos nito, pumasok siya sa kanyang estado ng pagsasanay. Kasunod ng pagpasok ni Xiaoyan sa kanyang kondisyon sa pagsasanay, ang nakapalibot na espasyo ay agad na nagsimulang magiba-iba. Ang matingkad na pula na enerhiya na makikita sa mata ay lumundag sa lahat ng direksyon. Sa wakas lahat ng ito ay lumaban para sumugod sa katawan ni Xiaoyan. Sa sandaling bumuhos ang matingkad na pulang enerhiya na ito sa katawan ni Xiaoyan, ang kanyang nakapikit na mga mata ay biglang bumukas. Isang ligaw na saya at solemna ang sumilay sa kanila. Ang antas ng enerhiya na pumupuno sa lugar na ito ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ang ligaw na karahasan sa loob ng enerhiya ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Kung ang isang tao ay sumisipsip ng masyadong maraming tulad ng enerhiya, malamang na ito ay makakaapekto sa pagkatao ng isa. Higit pa rito, ang gayong impluwensya ay isang bagay na hindi matanggap ni Xiaoyan kahit na makakuha siya ng bilis ng pagsasanay na higit sa karaniwan niyang bilis. Mapalad na handa ako.
Ngumiti si Xiaoyan pagkatapos mag-isip sandali. Pinisil niya ang kanyang kamay at bumangon ang isang kumpol ng jade green flames. Sa wakas, tuluyan ng natakpan ng kumpol ang kanyang kamay. Ginamit ni Xiaoyan ang kanyang kabilang kamay upang i-flick ang kanyang daliri nang lumitaw ang apoy. May lumabas na dalawang bagay sa harapan niya. Sa wakas, sa ilalim ng kanyang kontrol, ang mga bagay na ito ay naiwang suspendido sa hangin. Ang ilang mga bagay na ito ay kabilang sa kategorya ng mga sangkap na panggamot at ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng ilang lamig. Sa isang sulyap at masasabi ng isa na ang mga panggamot na sangkap na ito ay naglalaman ng uri ng yelo o uri ng tubig na enerhiya. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nagbigay ng random na sulyap bago iwinagayway ang kanyang kamay. Isang pares ng cold affinity medicinal ingredients ang damapo dito. Ang kasalukuyang siya ay isang tunay na Tier 6 alchemist. Kung siya ay magpino ng isang ordinaryong medicinal pill, magagawa niya ito tulad ni Yao Lao kung saan ginamit niya ang kanyang palad bilang isang kaldero at pino ang mga sangkap ayon sa gusto niya. Sa ilalim ng kontrol ng spiritual strength ni Xiaoyan, ang ilang uri ng cold affinity medicinal ingredients ay mabilis na pino. Isang malamig at makapal na puting likido ang dahan-dahang lumabas. Sa pagkakataong ito, hindi nililinis ni Xiaoyan ang isang panggamot na tableta. Sa halip, ang mga bagay ay mga bagay lamang na makakatulong sa pagsasanay ng isang tao. Katulad lang ng ilan sa mga bagay na inayos ni Yao Lao para tulungan siyang magsanay noong una siyang umalis noon. Kaya naman, hindi ito nag-ubos ng maraming oras. Pagkatapos lamang ng 10 minuto o higit pa, ang mga dumi sa loob ng pool ng malamig na likido ay ganap na naalis. Isang malakristal, malamig na likido ang nananatili sa loob ng apoy. Binaliktad ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang maliit na bote ng jade. Pagkatapos nito, ikinagilid niya ang bote at may dam alloy na malamig at matingkad na pulang likidong dugo. Sa wakas, nahulog ito sa apoy at sumanib sa isa pang malamig na likido. Kasunod ng pagsasama ng dalawa, nagbago din ang kulay ng likido. Matapos ang pag-ihaw ng glazed lotus heart flame, sa wakas ay nabuo ang isang makapal, maputlang puting likido. Ang lamig ay lumabas mula rito, na humaharang sa nakapalibot na mainit na temperatura. Nang makita ang matagumpay na pagpipino, ang jade green na apoy sa kamay ni Xiaoyan ay unti-unting nagkalat. Sumenyas siya gamit ang kanyang daliri at nahulog sa isang bote ng jade ang malabong puti at malapot na likido. Matapos makumplito ang refinement na ito, mabilis na tinanggal ni Xiaoyan ang kanyang mga damit, at ibinuhos ang malamig na likido sa kanyang katawan, na tinatakpan ang bawat pulgada nito. Isang malamig na pakiramdam ang agad na bumalot sa kanyang katawan nang ang malamig na likido ay nagkalat dito. Ang kanyang orihinal na nagniningas, mainit na balat ay mabilis na naging yelo. Sa ilalim ng lamig na iyon, kahit si Xiaoyan ay hindi napigil ang manginig. Pagkatapos nito, muli niyang pinag-cross ang kanyang mga paa at naupo sa lupa. Habang ang lamig ay siksik pa, pumasok siya sa kanyang estado ng pagsasanay. Nang pumasok si Xiaoyan sa kanyang training mode, ang nakapaligid na fire affinity energy ay agad na tila na-drag habang ito ay lumundag patungo kay Xiaoyan sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, ang matingkad na pulang sangkap na tulad ng enerhiya ay babangga sa malamig na likido na bumabalot sa kanyang katawan bago ito makadikit. Ang init at lamig ay nagbanggaan sa isa't isa, at ang nakapagpapagaling na lakas na nakapaloob sa loob ng lamig ay mabilis na nalutas ang ligaw na karahasan sa loob ng mainit na enerhiya. Pagkatapos nito, isang malaking halaga ng purified energy ang bumuhos sa katawan ni Xiaoyan. Tiningnan ng isip ni Xiaoyan ang mainit na enerhiyang pumasok na parang isang kaeg. Naramdaman niya ang humihinang karahasan sa loob. Mahirap itong madetect. Saka lang siya tumanggo ng may kasiyahan. Pagkatapos nito, kinokontrol niya ang napakalaking enerhiya ng fire affinity na ito at dahan-dahan itong ipinalibot sa landas ng flame mantra. Sa wakas, napalitan ito ng mga alon ng malakas, purong Daoqi na sumanib sa lalagyan ng katawan ni Xiaoyan na pinalawak ng husto noon. Ang density ng fire affinity energy sa loob ng magma world ay nagbigay kay Xiaoyan ng magandang sorpresa. Bukod dito, ang ligaw na karahasan sa loob ng enerhiya ay nalutas ng malamig na likido at maaari niyang makuha ang enerhiya ng walang anumang takot.
Ayon sa bilis na ito, nagkaroon ng tiwala si Xiaoyan na muli siyang magtagumpay upang maging 6-star dawang sa loob ng 3 buwan. Ang unang pagsasanay ni Xiaoyan sa mundo ng magma ay hindi nagtagal. Makalipas ang halos 1 oras, dahan-daang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan. Ilang nagninangas na init ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Isang subo ng mainit na hangin ang sumunod sa kanyang lalamunan bago dahan-daang nagkalat. Bahagyang hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao at naramdaman ang napunong pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang umangat sa isang mahinang ngiti. Ang lugar na ito ay talagang napakaangkop para sa kanya. Wala pang 1 oras siyang nagsanay ngunit malabo niyang naramdaman ang pagsulong ng Dao Qi sa loob ng kanyang mga selda. Kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, tiyak na nakakatakot ang kanyang pagsulong. Gayunpaman, ang tanging depekto ay ang kapaligiran sa lugar na ito ay talagang masyadong tahimik. Kung gusto niyang magsanay ng mahabang panahon, kailangan niyang maging handa para sa kalungkutan. Ang pagsasanay ay orihinal na isang lubhang mapait na bagay. Kung gusto ng isang tao na makakuha ng lakas na nahihirapan ang isang ordinaryong tao, kailangan niyang magsikap na mahirap abutin ng iba. Hindi kailanman magkakaroon ng lakas na dumating ng walang dahilan sa mundong ito. Ang puntong ito ay isang bagay na matagal nang natutunan ni Xiaoyan, na nakaranas ng maraming bagay. Kaya naman, kahit alam niyang napakahirap ng pagsasanay sa lugar na ito, pinili pa rin niyang gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas ay nagsimulang magsanay si Xiaoyan ng 6-joint body flowing ruler pagkatapos na maging pamilyar sa mundo ng magma sa loob ng isang buong araw. Ang kapaligiran sa lugar na ito ay talagang perpekto kapag ito ay ginamit para sa pagsasanay. Ang unang pagsasanay ay natural na pinakamahirap. Dahil mataas ang klase ng 6-joint body flowing ruler, mahirap magsanay. Gayunpaman, maswerte na kakaiba ang talento sa pagsasanay ni Xiaoyan. Bukod pa rito, mayroon siyang espiritual na imprint sa loob ng scroll upang turuan siya, na nagpapahintulot sa kanya na makatipid ng maraming mga detour sa kanyang pagsasanay. Kaya naman, pagkatapos ng matinding pagsasanay sa loob ng ilang araw sa mundo ng magma at dumaan sa maraming panganib ng pagdikit ng magma sa kanyang katawan, unti-unti siyang nagkaroon ng simpleng pag-unawa. Naabot na niya ang yugtong ito nang i-display niya ito. Bagamat mayroon pa ring malaking distansya upang matagumpay na makabisado ito, ang maabot ang ganoong antas sa loob ng maikling ilang araw ay napakabuti na. Hanggat binibigyan ng sapat na oras si Xiaoyan, hindi imposibleng bagay ang paunang pagwawagi ng 6-joint body flowing ruler. Ang nakamamatay na tahimik na mundo ng magma ay walang anumang konsepto ng oras. Gayunpaman, alam din ni Xiaoyan na humigit kumulang 10 araw na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa lugar na ito. Malaki ang natamo niya sa loob ng 10 araw na ito. Hindi lamang naging matatag ang kanyang lakas sa 5-star na antas ng dawang, ngunit mas pamilyar pa siya sa 6-joint body flowing ruler. Higit pa rito, kasunod ng panahong ito ng adaptasyon, si Xiaoyan ay naging mas komportable din sa magma mundong ito. Pagkatapos ng adaptasyong ito, muling lumitaw ang mahiwagang pakiramdam ng pagtawag na mahinang naramdaman ni Xiaoyan nang dumating siya. This time around, mas malinaw pa ang kanyang sentido. Pagkatapos ng maingat na imbestigasyon, nagulat siya nang mapagtanto na ang summoning target ay tila ang Fallen Heart Flame sa kanyang katawan. Battle Through the Heavens. Kabanata 878. Initial Mastery ng Ruler Technique. Ang maliwanag pulang mundo ng magma ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Tila walang anumang bakas ng buhay. Ang malawak, tila walang katapusang magma ay parang pool ng tahimik na tubig na hindi man lang nakabuo ng kahit katiting na alon. Ang katahimikan ay tila sumasakop sa bawat pulgada nitong magma mundo. Bang! Isang mababa, malalim na tunog ang biglang lumitaw sa tahimik na mundo ng magma na ito. Kaagad, ang malapot na magma ay tila hinalo ng isang bagay habang ito ay nagsimulang tumaas at bumaba. Isang napakalaking alon ng apoy ng magma ang sumipol at tumaas bago tuluyang bumagsak, na nagpapalabas ng daloy ng magma sa lahat ng direksyon habang naglalabas ng malakas na putok. Isang figure ng tao ang nakatayo sa magma sa ilalim ng pagsipol ng alon ng apoy ng magma.
Hubot-hubad ang kanyang katawan at natatakpan ng maputi at malapot na likido ang kanyang nakalantad na balat. Sa sandaling ito, ang kanyang kamay ay may hawak na isang malaki at mabigat na ruler habang siya ay mabilis na sumasayaw. Maraming malalim na arko ang nabuo. Kasunod ng pagsasayaw ng mabigat na ruler, ang isang tuloy-tuloy na figure ng pinuno ay mabilis na kumalat at binalot ang kanyang buong katawan. Mabilis na naaninag sa isang tabi ang magma na dumaong nang may kalabog nang makipag-ugnayan ito sa ruler figure na parang lambat. Ang mga figure ng ruler ay siksik habang sila ay sumasayaw, na tila nakapatong sa isa't isa ng hindi kilalang numero. Hinaranggan nila ang papasok na daloy ng magma nang hindi ito pinapayagang makapasok. Ang siksik na depensang ito ay talagang nawalan ng imak. Isang malakas na alon ng apoy ng magma ang dumaong ng malakas at bumaril, na bumubuo ng daloy ng magma na tumagos sa hangin. Pagkatapos nito, unti-unti itong kumalma. Ang figure ng tao na nakatayo sa magma ay humihingal din at dahan-daang huminto sa pagsasayaw ng ruler figure. Nang mawala ang huling figure ng ruler, naaninag nito ang mukha ng isang binata. Puno ng pananabik at pagod ang mukha na ito. Si Xiaoyan, ang pumasok sa mundo ng magma para magsanay. Ang mabigat na ruler ni Xiaoyan ay tumigil sa pagsasayaw. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Nakakatakot ang uri ng momentum na kailangan ng bumagsak ang isang 10 talampakan na malalaking alon ng magma. Pinilit talaga nitong ituon ang buong atensyon ng isa. Kung hindi, sakaling damaloy ang mainit na magma na iyon sa katawan ng isang tao, malamang na ang laman ng isa ay agad na maging inihaw na karne. Itinigil ni Xiaoyan ang kanyang pagsasanay. Noon lang niya naramdaman ang mga alon ng pamamanhid na ipinadala mula sa kanyang kamay. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang heavy Zuan ruler, para lamang makita na natatakpan ito ng magma. Ang mainit na temperatura ay sumunod sa katawan ng ruler at kumalat, na naging sanhi ng pag-iinit ng kanyang kamay. Gayunpaman, maswerte na ang maliit na temperatura na ito ay hindi itinuturing na malaking problema kay Xiaoyan. Bumalik ang tingin niya sa katawan habang kusa siyang napakunot ng noo. Makikita ng isang tao na ang katawan ni Xiaoyan, na natatakpan ng malamig na likido, ay kasalukuyang may ilang matingkad na pulang batik. Maliwanag, ang ilan sa mga magma wave ay pumasok kanina. Gayunpaman, maswerte na nandoon ang malamig na likidong takip na pumipigil dito sa labis na pinsala sa kanyang katawan. Bagamat walang malaking pinsala, ipinahiwatig din nito na ang 6-joint body flow ang ruler ni Xiaoyan ay hindi matagumpay na na-master. Ayon sa nakasulat sa scroll, ang isang taong gustong makabisado ang 6-joint body flow ang ruler ay hindi bababa sa kailangang makapasok sa magma wave na ito ayon sa gusto niya nang walang kahit kaunting magma na dumampi sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kapag ang isa ay nakikipaglaban sa iba sa hinaharap, ang pagkakaroon ng anumang bukas sa mga depensa ng isang tao ay hindi papayag na palihim na pumasok ang ilang patak ng magma. Sa halip, ito ay magiging nakamamatay na Daochi. Ang 6-joint body flow ang ruler na ito ay talagang hindi kasing dali ng pagsasanay gaya ng inaasahan ko. Umiling si Xiaoyan at mahinang bumantong hininga. Siyempre, si Xiaoyan, na hindi nasisiyahan sa bilis niyang pagsasanay na ito, ay walang kamalay-malay na ang makapagsanay ng 6-joint body flow ang ruler sa ganoong sukat sa loob ng maikling 15 araw na ito ay isang bagay na napakahirap makamit. Kahit na may talento sa pagsasanay ni Xiaoyan kung hindi pa sana siya gumamit ng mabigat na pinuno sa simula, natagpuan ang perpektong lokasyon ng pagsasanay, at nagkaroon ng pagtuturo ng espiritual na imprint hindi ito magiging posible. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung paano ito sinabi ng isa, ito ay isang D-class daw skill. Kung ang isang tao ay maaaring makabisado ito ng ganoon kadali, ito ay magmumukhang medyo bata. Maaari lamang hulaan ito sa pamamagitan ng pag-iisip kung gaano kalaki ang pinaghirapan ni Xiaoyan upang may sigawa ang D-class low-level na flame-splitting tsunami. Ibinalik ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay sa kanyang storage ring. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadiin sa magma at ang isang pares ng malinaw na buto na mga pakpak ay lumawak. Sila ay kumapak at ang kanyang katawan kumislap sa itaas ng magma, at lumipad sa yungib sa bundok pader. Kalahating buwan na ang nakalipas mula nang pumasok si Xiaoyan sa magma mundo. Sa loob ng kalahating buwang ito,
hindi pa siya nakakagawa ng kahit kalahating hakbang. Paminsan-minsan lang siyang tumungo sa butas at magsusumbong sa mga elder, na nagbabantay, upang maiwasan nilang isipin na may nakilala siyang sakuna sa ibaba. Ang kalahating buwan ng walang pagod na pagsasanay kung saan ang pagkain at pagtulog ay nakalimutan ay maaaring mapait at malungkot, ngunit ang mga epekto ay lubos na halata. Sa kasalukuyan, ang Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan ay lalong yumayaman. Ayon sa kanyang sentido, unti-unti na siyang lumipat sa antas ng 6-star Dao Huang. Bukod dito, hindi niya alam kung ito ba ay dahil sa fire affinity energy na sobrang dalisay o ano, ngunit natuklasan ni Xiaoyan na ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay tila naging mas mainit. Siyempre, nakuha rin niya ang gantimpala ng pagiging mas pamilyar sa 6-joint body flow ang ruler. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi niya maituturing na kabisado ito, sa pinakakaunti ay mas mahusay siya ngayon kaysa noong nagsimula siyang magsanay nito. Tiniis ni Xiaoyan ang mga alon ng pananakit sa kanyang buong katawan habang siya ay pumasok sa kuweba. Agad siyang umupo na naka-cross-legged at mabilis na pumasok sa kanyang training state. Sa panahong ito ng pagsasanay, nadiskubre niya na sa tuwing nagsasanay siya ng 6-joint body flow ang ruler, ang engravings rate ng kanyang katawan ay magiging napakataas. Bahagya pa niyang naririnig ang kanyang mga selula, buto, ugat, kalamnan, at ang kanyang maraming organo na naglalabas ng mga alon ng gutom na boses nang pumasok sa kanyang katawan ang malakas na enerhiya ng fire affinity. Ang pagsulong ng kanyang lakas ay nagdulot kay Xiaoyan na dumaan sa isang uri ng kalungkutan na mahirap tiisin. Sa kasalukuyan, pupunta na sana siya sa Central Plains kung saan nagtipon ang mga eksperto, isang lugar kung saan nagtatago ang mga dragon at tigre. Hindi ito ang Black Corner Region, at hindi ito ang Jiama Empire. Sa dalawang lugar na ito, maaaring umasa si Xiaoyan sa kanyang kasalukuyang lakas upang mabuhay. Sa lugar na iyon, gayunpaman, hindi siya makakaligtas. Bukod dito, ang pagtatangkang makuha ang nangungunang 10 sa tinatawag na Peel Gathering na ginanap ng Peel Tower ay hindi isang madaling bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging gold-plated na pagtitipon ng alchemist para sa buong kontinente ng Dao Qi ay nangangahulugang hindi mabilang na mga henyo sa pagpino ng medisina ang magtitipon sa entablado na pinangalan ng Peel Gathering. Ang pagnanais na tumayo mula sa mga taong nagtataglay ng nakakagulat na talento ng alchemist ay imposible maliban kung ang isa ay may ilang tunay na kakayahan. Kahit na ang medicinal refine ng talent ni Xiaoyan ay namumukod tangi, hindi siya nang ahas na bawasan ang Peel Gathering, kung saan kahit si Yao Lao ay lumahok. Ito ang pinakadakilang motibasyon ni Xiaoyan, na tiisin ang kalungkutan at gawin ang lahat para itaas ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng 3,000 burning flame ay maaalis niya ang demon poison spot sa loob ng kanyang katawan pati na rin ang pagliligtas kay Yao Lao at sa kanyang ama. Ang mga mata ni Xiaoyan, na naglalaman ng pagkapagod, ay muling naging determinado habang ang mga kaisipang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata, at ipinagpatuloy niya ang mapait na pagsasanay. Walang konsepto ng oras sa tahimik na mundo ng magma. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang paglaki ng kanyang lakas. Bukod dito, ang pagsasanay ng 6-joint body flow ang ruler ay unti-unting nahulog sa isang track. Ang lahat ay umuunlad sa maayos na paraan. Ayon sa bilis na ito, makakapag-charge si Xiaoyan sa 6-star Dao Huang na klase sa loob ng isa pang 2 buwan. Sa panahong ito, mas madalas ding lumitaw ang hindi alam na layunin ng pagpapatawag. Nagdulot ito ng pagdududa kay Xiaoyan. Sa kasalukuyan, sigurado siya na mayroon talagang ilang misteryosong bagay sa loob ng magma na tumatawag sa Fallen Heart Flame sa kanyang katawan. Bagamat sigurado siya, hindi naglakas loob si Xiaoyan na kumilos ng walang ingat. Ang magma mundo na ito ay maaaring ganap na tahimik ngunit si Xiaoyan ay bahagyang nakaramdam ng isang mapanganib na aura mula sa loob nito. Karaniwang ginugol niya ang panahong ito sa pagsasanay sa lugar na ito, natatakot na hindi siya makatakas sakaling may mangyari na hindi inaasahang pagbabago. Bang! Ang napakalaking alon ng apoy ng magma ay malakas na bumagsak bago tuluyang nagdala ng malakas na ingay na umalangaw-ngaw sa loob ng espasyong ito. Ang hubad na Xiaoyan ay nakatayo sa loob ng alon ng apoy na ito.
Sumayaw ang mabigat na ruler sa kanyang kamay habang ang kanyang mukha ay nakikitang solemna. Sa ilalim ng orbit ng malalim na pagsasayaw, isang tuloy-tuloy na ruler figure ang lumabas sa kanyang katawan. Tila isang lambat na tuluyang bumabalot sa kanyang katawan. Ang magma na lumalabag ay dahan-daang itatabi sa pamamagitan ng puwersang nakapaloob sa figure ng ruler. Pagtingin mula sa malayo, tila may whirlpool na nilikha ng ruler figure sa loob ng firewave. Ang magma na nakakalat ay itatabi sa tabi kapag nakipag-ugnayan ito sa ruler figure whirlpool. Ang siksik na depensa kung saan kahit hangin ay hindi makakapasok ay talagang nagpakita ng isang bagay na karapat-dapat na papurihan. Si Xiaoyan, na ang pinuno ay sumasayaw sa loob ng alon ng apoy, ay biglang iniugnay ang kanyang mga mata. Isang mahinang sigaw ang lumabas sa dulo ng kanyang dila at biglang huminto ang kanyang kamay sa mabigat na ruler. Ang mabigat na ruler ay mabilis na nag-vibrate sa sandaling nawala ang ruler figure defense at sunod-sunod na lumitaw ang ilang after images. Raging flames. Umalangaw-ngaw ang sigaw sa mundo ng magma. 200 talampakan ang taas na kumikinang na apoy ang nag-cross sa isa't isa habang papalabas sila sa mabigat na ruler. Sila ay tulad ng isang medyo crude ruler web na bumaril. Ang malakas na pumutok sa sandaling iyon ay pamunit sa mabigat na alon ng magma sa harapan nito. Bang! Ang magma na bumaril sa lahat ng direksyon ay biglang nahulog, na lumikha ng isang mahusay na daloy ng magma. Ang mahinang pabilog na jade green na apoy ay kumalat mula sa katawan ni Xiaoyan, na humaharang sa daloy ng magma. Isang kagalakan ang bumalot sa mga mata ni Xiaoyan habang kaharap niya ang kumukulong magma na ito. Ang kakayahang mailabas ang raging flame ng six-joint body flowing ruler ay nangangahulugan na maaari siyang ituring na may paunang mastery. Ang tagumpay na ito ay nakuha sa wala pang isang buwan. Ang ganitong bilis ay itinuturing na napakabilis. Malamang na kahit si Xiaoyan mismo ay hindi inaasahan ito. Huminga ng malalim si Xiaoyan ng mainit na hangin, ibinuka ang kanyang mga labi, at ngumiti. Babalik na sana siya sa kuweba para magpahinga nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Halos agad-agad, bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo at tinitigan ang napakalalim na dagat ng magma. Mas maaga, ang malalim na rehiyon ng magma ay naglabas ng isa pang summon. Bukod dito, ang lakas ng pagtawag sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa sa ibang panahon. Sa ibaba, ano lang ang meron? Bakit nagagawa nitong maging sanhi ng labis na reaksyon ng Fallen Heart Flame? Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Medyo nagbago din ang ekspresyon niya. Siya ay naging puno ng kuryosidad dahil sa hindi kilalang pagtawag sa panahong ito. Gayunpaman, ayaw niyang random na mag-imbestiga dahil sa kanyang pagiging maingat. Ngayon, gayunpaman, medyo interesado siya. Marahil, may ilang hindi inaasahang bagay sa ibaba. Sa pagkakataong ito, isang beses na niyang sasakupan ang panganib. Battle Through the Heavens. Kabanata 879. Mahiwagang buto. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Xiaoyan ay unti-unting naglaho pagkatapos ng desisyon ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa walang katapusang magma. Isang solemn na ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi siya sigurado kung gaano kalalim ang underground magma na ito. Ang isang tao ay dapat magkaroon ng isang hindi pangkaraniwang malakas na lakas kung nais niyang pumasok sa loob nito. Ito ay dahil nagkaroon ng matinding pressure mula sa mainit ng magma, isang bagay na hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong eksperto. Ayon sa kanyang hula, kailangan ng isang tao ang hindi bababa sa lakas ng isang klase ng Daozang kung gusto ng isa na pumasok sa ilalim ng magma na ito. Ang isang ordinaryong Daohuang o isang taong walang makapangyarihang Daoqi ay malamang na malagay sa balanse ang kanilang kapalaran kung sila ay bababa. Siyempre, exception si Xiaoyan. Ito ang lugar kung saan ipinanganak ang Fallen Heart Flame. Dahil siya ang kasalukuyang may-ari ng Fallen Heart Flame, magiging mas madali para sa kanya na lumipat. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay habang nakatayo siya sa magma habang malalim ang iniisip. Ang Heavy Zuan Ruler ay muling nagpakita sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, iniwagayway niya ang kanyang manggas at ang mabigat na ruler ay nag-transform sa isang itim na kulay na figure na lumabas. Sa wakas, marahas itong nabangga sa pader.
Ang malakas na lakas ay naging dahilan upang ang mabigat na pinuno ay tumagos ng ilang talampakan sa pader ng bundok. Nagdagdag si Xiaoyan ng thread ng spiritual strength sa mabigat na ruler. Ito ang magiging signpost niya. Ang kanyang paningin sa ilalim ng magma ay magiging lubhang malabo. Walang nakakaalam kung ito ay malalim o mababaw. Ang magma ay sobrang siksik din. Bukod dito, ang laki nito ay walang kapantay na malawak. Kung ang isa ay random na tuklasin ito, sino ang nakakaalam kung paano babalik sa ibabaw ng magma? Sa ilalim ng kaguluhan, ang isa ay maaaring maglakbay ng higit pa mula sa signpost. Kahit na may nangyaring mali, magagawa ni Xiaoyan na mabilis at tumpak na makahanap ng ruta at mailigtas ang kanyang buhay. Matapos gawin ang lahat ng ito, sa wakas ay nakahinga si Xiaoyan. Nakalanghap siya ng hangin habang dahan-daang lumabas ang isang jade green na apoy. Sa wakas ay bumalot na ito sa buong katawan niya. Mula sa malayo, para siyang kumpol ng nagninangas na jade green na apoy. Splash! Tumigil si Xiaoyan na makaramdam ng anumang pag-aalinlangan matapos ang apoy na ganap na pumalibot sa kanyang katawan. Pinasok niya ang malapot na magma. Ang mga alon ng mga bula ay tumaas at mabilis na sumabog. Pagkatapos nito, ang tila walang katapusang magma mundo ay muling bumagsak sa isang nakamamatay na katahimikan. Tanging ang itim na pinuno sa dingding ng bundok ang naiwan. Nagpapalabas ng mahinang hindi malinaw na liwanag, ito ay tila isang lampara sa kalye. Ang mainit na temperatura at ang presyon ay agad na lumundag mula sa lahat ng direksyon pagkatapos pumasok ni Xiaoyan sa mundo ng magma. Parang gusto nitong pigain si Xiaoyan sa meat paste. Gayunpaman, pagkatapos ng malakas na Dao Qi na bumuhos sa kanyang katawan, ang paglaban mula sa labas ng mundo ay naging mas mahina. Tumigil sandali ang katawan ni Xiaoyan bago siya maingat na tumingin sa paligid niya. Nang wala siyang natuklasan, sa wakas ay nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga sa kanyang puso. Pinitik niya ang kanyang daliri at dahan-daang kumulot ang isang tipak ng di nakikitang apoy at tumaas mula sa dulo ng kanyang daliri. Ang paglitaw nitong maliit na apoy ay biglang naging sanhi ng init at maliwanag na lugar. Pagkatapos nito, bahagyang lumipat ang apoy bago tumutok sa isang malalim na rehiyon ng magma. Sa wakas, nagsimula na itong mabilis na bumagsak ng walang kontrol. Ang biglaang, hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Xiaoyan. Nagbago ang kanyang mga mata bago niya ikinuyom ang kanyang kamao. Ginalaw ang kanyang katawan, at mabilis na sinundan ito. Tila ang mga malalalim na bahagi ng magma ay may kung anong tumatawag sa Fallen Heart Flame. Ang naging sanhi ng pagdududa ni Xiaoyan, gayunpaman, ay ang dahilan para hindi siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam nang makuha niya ang apoy noon. Ang katawan ni Xiaoyan ay naging isang jade green na figure ng apoy na may pagdududa sa puso nito. Para siyang isda na pumapasok sa dagat ng tumagos sa malapot na magma. Isang di nakikitang apoy ang nakikita ilang metro sa kanyang harapan, kumikilos na parang gabay. Napakakaunting alam ni Xiaoyan tungkol sa dagat ng magma na ito. Ang tanging alam niya ay ang lugar na ito ay tila ang lugar kung saan ipinanganak ang Fallen Heart Flame. Siya ay ganap na walang kamalayan tungkol sa kung ang magma sea na ito ay nagtataglay ng anumang bagay. Siyempre, malamang na kahit si First Elder Su Chen ay walang gaanong pangunawa tungkol sa magma field na ito na nakatago sa ilalim ng Inner Academy. Noong nakaraan, ang lugar na ito ay ang tirahan ng Fallen Heart Flame. Ang mga dalubhasa ng Inner Academy ay nag-iisip ng lahat ng paraan upang may seal ang butas upang maiwasan itong masira ang seal at makatakas. Kaya naman, natural lang na walang magkukusa na pumasok dito. Matapos mapasuko ni Xiaoyan ang Fallen Heart Flame, ang First Elder Su Chen ay bumaba dito minsan. Gayunpaman, matapos makita ang walang katapusang magma na ito, tumalikod siya at umalis na may kaunting takot. Pagkatapos ng lahat, hindi siya si Xiaoyan. Bagamat taglay niya ang lakas ng isang tao sa klase ng Daozang, nagpakita pa rin siya ng napakaliit kapag nahaharap sa ganitong uri ng mundo ng magma sa ilalim ng lupa na nabuo ng kalikasan pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Kaya, maaari lamang niyang manatili ang kanyang mindset sa paggalugad habang siya ay mabilis na umalis. Sa makatuwid,
Walang nakapagbigay kay Xiaoyan ng anumang impormasyon tungkol sa mundong ito ng magma. Kailangan niyang umasa sa sarili niya. Matangkad pula ang malawak na magma. Ang mabilis na pagbaba ng jade green na figure ng apoy sa loob ng maliwanag na pulang magma mundo na ito ay mukhang kapansin-pansin. Napaigting ang mukha ni Xiaoyan sa loob ng jade green na apoy. Napuno ng solemn na ang kanyang mga mata. Halos 20 minuto na ang nakalipas mula nang magsimula siyang bumaba. Gayunpaman, patuloy pa rin sa pagbaba ang bola ng Fallen Heart Flame sa kanyang harapan. Hindi ito nagpakita ni Katie Ting na pahiwatig ng paghinto. Nagdulot ito ng takot kay Xiaoyan na makaramdam ng relax sa kanyang puso. Dahil sa palalim ng kanyang pagbaba, ang pressure sa paligid ay naging mas nakakatakot din. Kung hindi dahil sa tulong ng Glazed Lotus Heart Flame, tiyak na imposible para kay Xiaoyan na magtiis hanggang sa puntong ito gamit lamang ang kanyang lakas na 5-star Dao Huang. Kahit na ganito ang nangyari, pessimistic pa rin ang sitwasyon. Ang pagmanyobra sa Glazed Lotus Heart Flame ay nangangailangan din ng malaking halaga ng Dao Qi. Ang enerhiya ng Fire Affinity sa loob ng magma ay maaaring sobrang siksik, ngunit mahirap para dito na mapunan muli ang ganitong uri ng pagkahapos sa isang malaking sukat. Bagamat ito ay maaaring lubos na makapagpabagal sa pagkahapon ng Dao Qi, sandali lamang bago ito tuluyang maubos. Bukod dito, kinailangan pa ni Xiaoyan na mag-ipon ng sapat na Dao Qi para makabalik sa ibabaw. Sinulyapan ni Xiaoyan ang mabilis na lumilipad na Fallen Heart Flame habang maraming iniisip ang damaloy sa kanyang puso. Hindi niya sinasadyang nakahinga ng malumanay na hangin. This time around, parang naging pantal siya. Kung hindi siya mag-iingat sa ganitong uri ng mapanganib na lugar, malamang na makakatagpo siya ng malungkot na kapalaran ng kamatayan. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Ang lahat ng pumasok sa kanyang mga mata ay isang pulang-pula na kulay. Ang ganitong pakiramdam, kung saan ang lahat ng bagay sa paligid niya ay pareho, ay malamang na naging sanhi ng pagkawala ng direksyon ni Xiaoyan matagal na ang nakalipas kung hindi siya naglagay ng spiritual imprint sa Heavy Zuan Ruler bago siya pumasok sa magma. Kung ang isang tao ay mawawalan ng direksyon sa ganitong uri ng magma mundo, siya ay walang alinlangan na mamamatay. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan habang ang isang mahinang hibla ng kakilakilabot ay lumundag mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang bagay na hindi alam ang pinaka-nakakatakot. Sa pagharap sa walang katapusang magma mundo na ito, maging si Xiaoyan, na nagtataglay ng Fallen Heart Flame, ay nakadama ng isang uri ng kawalan ng kakayahan. Unti-unting tumunog ang malambot na tunog. Nang matukoy ni Xiaoyan ang huling limitasyon sa oras sa kanyang puso, ang mabilis na lumilipad na Fallen Heart Flame ay unti-unting bumagal. Nakuha ni Xiaoyan ang kanyang atensyon nang makita niya ang eksenang ito. Lalong naging maingat ang kanyang puso habang maingat na tinitimbang ng kanyang mga mata ang kanyang paligid. Ang lugar na ito ay nanatiling maliwanag na pulang mundo. Mukhang hindi ito ang dulo ng dagat ng magma. Ito ay dahil mayroon pa ring maitim na pulang magma sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan. Kung titingnang mabuti, ang isang tao ay bahagyang makikita ang isang madilim na kadiliman sa loob nito na naging sanhi ng takot. Hinding-hindi nito papayagan ang sino man na malaman kung anong bagay ang umiiral sa dulo nito. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa paligid at ang ilang pagdududa ay hindi sinasadyang nahayag sa kanyang mga mata. Wala ni Katie Ting na kakaiba sa lugar na ito. Maaaring ang hindi kilalang summoner ay ibinubuga mula sa lugar na ito. Habang nagdududa si Xiaoyan, dahan-daang lumutang ang kumpol ng Fallen Heart Flame sa harap ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, isang mahinang nagninangas na liwanag ang kumalat mula rito. Ang ningning ng apoy na ito ay parang poste ng lampara na kumikinang sa magma sa hindi kalayuan. Agad namang lumitaw ang kakaibang eksena. Maaari lamang makita ng isang tao na ang magma ay talagang kumikilos. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang transparent na bilog na liwanag na nagbuga ng mahinang glow mula sa pag-ikot ng magma. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagmanyobra ng Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan sa ibabaw na naging dahilan para magulat siya. Napagdesisyonan na niya na agad siyang tatalikod at tatakas kung may biglang pagbabagong nangyari.
Ang isang taong nakagawa ng isang mahiwagang eksena sa loob ng magma ay tiyak na hindi isang taong makakalaban niya. Ang pagtakas ay ang pinakamakatwirang pagpipilian. Pinag-aralan ng nag-aalalang tingin ni Xiaoyan ang eksena sa ibaba na para bang may kaharap siyang malaking kaaway. Ang mahinang transparent na bilog na liwanag ay ganap na lumitaw sa loob ng magma. Nilaybot din ito ng tingin ni Xiaoyan sa unang pagkakataon. Dahil sa pagiging transparent ng bilog na liwanag, hindi ito naging hadlang sa titig ni Xiaoyan. Gayunpaman, nang maalis ang kanyang tingin, agad itong naging sanhi ng pagkatulala ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ito ay dahil wala sa loob ng liwanag na bilog maliban sa isang katawan na matagal nang naging kalansay. Ang laki ng balangkas ay napakalaking. Dahil palagi itong napapalibutan ng magma, ang mga buto ay ganap na puti at naglalabas ng mahinang kinang. Ang dahilan ng pagkagulat ni Xiaoyan ay hindi ang mga buto kundi isang apoy na umaanod sa ibabaw nila. Ang apoy ay transparent, na tila isang bagay na hindi nakikita. Ang 1 hanggang 2 panla ng apoy ay paminsan-minsan ay tumatalon. Ang nakapalibot na magma ay tila labis na natatakot dito. Sa sandaling lumawak at lumiit ang panla ng apoy, nabuo ang isang bilog na kaputian sa paligid ng mga buto. Maaaring maramdaman ng ibang tao na ang bagay na ito ay medyo banyaga, ngunit si Xiaoyan ay hindi pangkaraniwang pamilyar dito. Iyon ay dahil ang apoy na ito ay ang Fallen Heart Flame. Bukod dito, masasabi ni Xiaoyan sa isang sulyap na ang transparent na apoy sa loob ng liwanag na bilog ay hindi isang heart flame. Sa halip, ito ay isang tunay na Fallen Heart Flame. Sa madaling salita, ang bagay na lumitaw sa harap ni Xiaoyan ay isa pang Fallen Heart Flame. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nakaramdam ng pagkahilo ang isip ni Xiaoyan. Paanong ang parehong lugar ay nagtataglay ng dalawa sa parehong Heavenly Flame? At saka, kanino ang misteryosong kalansay na iyon? Iba't ibang misteryo ang umusbong sa ulo ni Xiaoyan, dahilan upang ito ay maging isang kumpol ng paste. Nang siya ay nalilito, ang lahat ng goosebumps sa kanyang katawan ay biglang tumayo dahil isang mainit na hangin ang humahampas sa kanya sa kakaibang paraan. Mayroon talagang ibang tao na naruroon sa mundo ng magma na ito na walang anumang buhay. Sa sandaling ito, maging ang balat sa ulo ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang naging manhid. Battle Through the Heavens. Kabanata 900. Mga buhay na nilalang sa magma. Biglang dumating ang mainit na simoy ng hangin. Sa mahalagang sandali, ipinakita ni Xiaoyan ang kanyang medyo nakakatakot na lakas sa pagganti. Makakakita ang isang tao ng isang pilak na kinang na kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang ang kanyang katawan ay umiikot sa isang kakaibang arko at ang simoy ng hangin ay dumaan sa itaas lamang ng balikat ni Xiaoyan. Ang mainit na hangin ay nagdulot ng maapoy na sakit na ipinadala mula sa kanyang balikat. Nanginig ang katawan ni Xiaoyan matapos iwasan ang pag-atake. Mabilis siyang umatras. Habang ginagawa iyon, inikat niya ang kanyang katawan, at tumingin siya sa direksyon kung saan nagmula ang hangin. Natulala na naman ang mukha niya. Mayroong isang napakalaking 10 metrong kulay pula na figure na lumalangoy sa loob ng magma. Ang kulay nito ay katulad ng sa nakapalibot na magma. Kung ang isa ay hindi nagmamasid ng mabuti, ito ay magiging mahirap na matuklasan ito. Bukod dito, ang pulang-pulang katawan ay natatakpan ng mga pulang kaliskis, at ang 5 talampakang haba na pulang makaliskis na buntot nito ay bahagyang umindayog. Ang pulang figure ay nakatayo sa magkabilang binti, ngunit ang mga binti nito ay hindi pangkaraniwang malaki. Ang ulo nito ay bilugan din at natatakpan ng maliliit na kaliskis. Isang pares ng maliliit na mata ang nagbuga ng mahinang kabangisan. Bahagyang nakabuka ang malaking bibig nito, na nagpapakita ng matatalim na ngipin. Sa hitsura ng bagay na ito, tila ito ay isang butiki na nakakalakad sa 2 paa. Mula sa panlabas na anyo nito, malinaw na hindi tao ang misteryosong kulay pula na figurang ito. Sa halip, ito ay isang uri ng misteryosong buhay na nilalang. Si Xiaoyan ay ganap na hindi alam kung anong uri ng buhay na nilalang ito dahil hindi pa siya nakakita ng anumang bagay na maaaring mabuhay sa magma sa nakaraan. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos matuklasan na ang kabilang partido ay hindi tao.
Gayunpaman, hindi niya pinakawalan ang pagiging maingat sa loob ng kanyang puso. Wala siyang naramdaman kahit katiting na aura sa paglalakbay na ito. Gayunpaman, ang misteryosong buhay na nilalang na ito ay nagpakawala ng pag-atake sa kanya nang hindi man lang niya ito naramdaman. Maliwanag, ito ay medyo malakas. Bukod dito, ang huli ay nagkaroon ng home ground advantage. Kung hindi kumilos ng maingat si Xiaoyan, maaaring mab-go talaga siya nang hindi niya inaasahan. Hihihi. Habang ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa magma creature, mabangis din itong nakatitig sa kanya. Saglit na nagkaharap ang magkabilang panig bago biglang lumundag ang mabangis na kinang sa mga mata ng magma creature. Isang nakakatalam na sigaw ang lumabas sa bibig nito. Pagkatapos nito, ibinaba nito ang kanyang buntot at isang matalim na kuko ng hayop ang naghiwalay sa magma, diretsyong bumaril patungo kay Xiaoyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang magma creature na muling sumisingil. Bigla niyang iwinagayway ang kanyang manggas at isang jade green na Daochi pillar ang tumalsik sa kanyang palad. Pagkatapos nito, marahas nitong binasag ang magma creature, na pinilit itong umatras ng mahigit 10 metro. Saka lang ito sumirit at nagpatatag ng katawan. Gayunpaman, pagkatapos maturuan ng isang paunang aralin. Isang pulang-pula, ligaw na karahasan ang agad na bumungad sa mga mata ng magma na nilalang na ito. Nilakihan nito ang malaking bibig na natatakpan ng matatalas na ngipin at agad na umagos papasok ang magma sa paligid. Sa wakas, nag-transform ito sa isang talampakang magma ball na inilunsad sa Xiaoyan na parang kanyan. Ang hangarin ng pagpatay ay umusbong sa puso ni Xiaoyan nang makita niyang ang bagay na ito ay patuloy na nanggugulo sa kanya. Idinilat niya ang palad bago bigla itong kinuyam. Makikita ng isa ang magma fireball na mabilis na bumaril. Pagkatapos, ang bilis nito ay nabawasan bago ito tuluyang naging isang tumpok ng magma na nahati noong ilang metro pa ito mula sa Xiaoyan. Bumalik ito sa dagat ng magma sa paligid nito. Ang misteryosong magma being ay naging galit na galit matapos makita na muling nalutas ni Xiaoyan ang pag-atake nito. Paulit-ulit itong naglabas ng GG na tunog mula sa malaking bibig nito bago lumaki at isinara. Maraming magma ball na kasing laki ng ulo ang mabilis na iniluwa at paulit-ulit na binaril kay Xiaoyan. Ang katawan ni Xiaoyan ay kumikislap sa paraang parang multo habang iniiwas niya ang mga magma ball ng paisa-isa. Nang mapagtanto niya na ang magma ay nakapagluwa ng walang tigil na bilang ng malalakas na magma balls, sumimangot siya. Ang pilak na kumikinang sa kanyang mga paa ay kumikislap at ang kanyang katawan ay may dalang magma ripple na lumitaw sa likod ng magma na parang kidlat. Kinulot niya ang kanyang mga daliri at ang kanyang kamay ay bumuo ng parang blade form at marahas na ipinasok ito sa dibdib ng magma being. Bagamat ang kaliskis ng magma na ito ay napakatigas, ang talon ng kamay ni Xiaoyan, na naging mas matalas kaysa sa isang kutsilyo sa ilalim ng pagpapasigla ng kanyang Daochi, ay madaling tumagos sa dibdib nito pagkatapos lamang ng isang iglap. Matindi ang pagpupumiglas ng mga mata ng magma matapos itong makaranas ng nakamamatay na suntok. Isang kabangisan ang bumungad sa mga mata nito. Kaagad na isang matalim na GG na tunog ang paulit-ulit na lumabas sa kanyang bibig. Sa wakas, mabilis itong kumalat sa loob ng magma tulad ng mga alon ng tubig. Saglit na nagpatuloy ang tunog ng GG bago ito unti-unting hamina. Ang buhay sa loob ng mga mata ng magma being ay mabilis ding nagkalat. Malamig na tiningnan ni Xiaoyan ang unti-unting naninigas na magma nilalang bago niya dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Aalis na sana ang mga paa niya sa katawan ng magma being nang biglang may pumasok sa puso niya. Kinalikot niya ang loob ng katawan gamit ang kanyang kamay. Nang sa wakas ay binawi niya ito, mayroong isang matingkad na pulang butil sa loob nito. Ang kamay ni Xiaoyan ay walang laman ng kahit katiting na dami ng sariwang dugo matapos maalis sa katawan ng magma. Ang mayroon lamang ito ay isang uri ng mantika. Ang matingkad na pulang butil ay kumikislap at nagbuga ng mahinang init. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang matingkad na pulang butil na ito na medyo curious. Agad na sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Natuklasan niya na tila may malakas na fire affinity energy na nasa loob ng butil.
Ang ganitong uri ng enerhiya ay mas dalisay kaysa sa enerhiya na maaari niyang makuha mula sa mundo ng magma. Bukod dito, ang dami ay medyo makabuluhan din. Si Xiaoyan ay kailangang magsanay man lang sa loob ng 2 araw upang makasipsip ng katulad na dami ng enerhiya kumpara sa nasa loob ng maliit na butil na ito. Ito ay dapat na isang bagay na katulad ng monster core sa loob ng isang magical beast. Gayunpaman, ang bagay na ito ay isang bihirang nakikitang tonic para sa isang taong nagsasanay ng fire affinity energy. Sa kasamaang palad, ang enerhiya nito ay masyadong ligaw at marahas at hindi maaaring maubos ng direkta. Kung hindi, ito ay magiging katulad ng ilang high-tier medicinal pill. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Xiaoyan. Kung nilayo ng iba na makuha ang bagay na ito, kailangan nilang gumamit ng iba pang mga bagay upang malutas ang ligaw na karahasan sa loob. Gayunpaman, hindi ito masyadong nahirapan para kay Xiaoyan, na nagtataglay ng heavenly flame. Kaya naman, kaya niyang ubusin at makuha ang bagay na ito. Gayunpaman, kung ano ang naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pagsisisi ay isa lamang ang butil na ito. Ang epekto nito ay hindi magiging masyadong malaki. Ang tanging magagawa niya ay ang pagkawala ng ilang araw na pagsasanay. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Hinawakan niya ang matingkad na pulang butil sa kanyang kamay habang ang kanyang tingin ay muling bumaon sa transparent na bilog na liwanag. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Agad na itinapon ang kanyang tingin sa kanluran ng matingkad na pulang magma. Isang matinding kaguluhan ang biglang nalipat mula sa direksyong iyon. Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa lugar kung saan nagmula ang magma ripple. Handa nang kumilos si Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Solemn na ang mukha niya. Ang magma mundo na ito ay talagang puno ng panganib. Ang matingkad na pulang magma ay mabilis na umaalog. Ilang sandali pa, biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan. Nakikita niya ang isang malaking grupo ng mga pulang figures sa likod ng magma. Para lang silang grupo ng mga isda na dumagsa. Maraming mga mata na naglalaman ng kabangisan pati na rin ang mga bibig na puno ng malalaking ngipin ang naging sanhi ng pamamanhid ng balat sa ulo ni Xiaoyan. Sa katunayan, mayroong hindi lamang isa sa mapahamak na butiki. Sumenya si Xiaoyan gamit ang kanyang kamay at ang fallen heart flame na nakabitin sa itaas ng kanyang ulo ay inalis sa kanyang katawan. Isang malakas na jade green na apoy ang lumabas mula kay Xiaoyan. Mahihirapan siyang makatakas sa mga taong apoy na butiki. Kaya, maaari lamang siyang lumabas at labanan ang mga ito. Sa loob ng ilang maikling pagpikit, ang daang pulang kulay na figure ay kumislap at sumugod bago tuluyang nakapalibot kay Xiaoyan. Ang kanilang mga mata ay mabangis at marahas habang sila ay nakatitig ng mabuti sa matingkad na pulang butil sa kamay ni Xiaoyan. Mabilis na inimbak ni Xiaoyan ang butil sa kanyang storage ring sa harap ng focus ng napakaraming fire lizard eyes. Tila ang mga taong ito ay tinawag ng butiki mula kanina bago ito mamatay. Hindi inaasahan na mayroong napakaraming nilalang na naninirahan sa ilalim ng magma na ito na hindi napansin ni Xiaoyan noong nakaraan. Ang jade green na apoy sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan ay naging masiksik habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-iingat habang dahan-daang nilalampasan ang mga taong butiki. Ang mga butiki na ito ay tila takot na takot sa glazed lotus heart flame. Kaya naman, pinaligiran lang nila si Xiaoyan ngunit hindi agad sumugod para pira-piraso siya. Ang pagkapatas na ito ay hindi nagtagal bago ito nasira ng hindi pagpayag ng mga taong apoy na butiki. Matingkad pula ang kanilang mga mata habang ang isang matalim na tunog na jiji na tumatagos sa tainga ay lumabas sa kanilang mga bibig. Sa wakas, pinaghiwalay nila ang magma at sinugod si Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan dahil maraming butiki ang nakapaligid at umatake sa kanya. Humigpit ang mga kamay niya. Nabuo ang matatalim na hangin ng palad na nagdadala ng kaunting init habang umaatake siya, na nagdulot ng matinding ripples sa loob ng magma. Ang mga pag-atake na ito ay tiyak na bumagsak sa maraming pulang kulay na figure na dumating sa pagsingil. Marami sa mga taong butiki na ito. Bukod dito, alam nila kung paano kontrolin ang lakas ng magma. Kahit na ang isang ordinaryong eksperto sa tuktok ng klase ng dawang ay mapapaligiran nila, sila ay magiging lubhang kahabag-habag.
Gayunpaman, hindi sila malaking banta kay Xiaoyan. Sa tuwing pumuputok ang hangin ng kanyang palad, isang nakatagong puwersa ang makakabasag ng isang butiki. Kaya naman, mayroong halos 20 butiki na namatay sa mga kamay ni Xiaoyan matapos makipagpalitan ng suntok sa loob lamang ng ilang minuto. GG. Sa dumaraming bilang ng mga butiki ng apoy na pinapatay ng mga kamay ni Xiaoyan, sa wakas ay naunawaan ng natitirang mga butiki kung gaano kalakas ang taong nasa harapan nila. Gayunpaman, hindi sila umatras dahil dito. Sa halip, mas maraming nakakatusok na sonic wave ang nagsimulang mabilis na may padala mula sa kanilang mga bibig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa harap ng aksyon ng mga taong ito. Mula sa eksena kanina, natural niyang naunawaan na ang mga taong ito ay nagpapatawag ng kanilang mga kasama. Sa kanyang kasalukuyang lakas, talagang hindi napakahirap na harapin ang mahigit 100 taong ahas. Gayunpaman, kung mayroong libo-libo o higit pa sa kanila, malamang na ang malas ay magiging siya. Biglang nagdikit ang mga ngipin ni Xiaoyan habang ang ideyang ito ay nag-flash sa kanyang puso. Hindi na niya inabala ang transparent light barrier. Gumalaw ang kanyang katawan at tumakas. Nang gumalaw ang kanyang katawan ng mahigit 10 metro ang layo, isang matinding ripple ang naililipat mula sa itaas ng magma. Kaagad, nakita ni Xiaoyan ang mga pulang figure na lumilitaw sa kanyang paningin. Higit pa rito, ang bagay na naging sanhi ng paglubog ng puso ni Xiaoyan ay na mayroong isang napakalaking butiki sa harap ng maraming pulang kulay na figure. Maging si Xiaoyan ay nakadama ng mahinang pressure ng kaharap ang butiki na ito. Maliwanag, ang lakas ng malaking tao na ito ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong butiki. Mahirap sa pagkakataong ito. Napigilan lang ni Xiaoyan ang kanyang katawan, lumanghap ng malalim na hangin, at bumubulong habang pinagmamasdan ang malaking grupo ng mga fire lizard na papunta.